Magandang araw sa inyo, umaga man, tanghali o gabi sa mga lugar ninyo. Lalo na yung mga nasa ibang bansa, nasa abroad, ah, Saudi Arabia kung umaabot ang YouTube doon, Kuwait, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia, at saan man panig ng mundo, maging sa North America, meron din mga Pilipino sa South America, Australia din. Yung mga nakakadaan dito sa small YouTube program ko na Karaoke Pananampalataya at Katotohanan na isang non-monetized, inuulit ko, non-monetized. Walang anumang pera na natatanggap kahit sa YouTube, kahit saan. Wala ho. At hindi ako vlogger na katulad ng ibang vlogger na kinakailangan talagang kumayod sila sa tinatawag na libelous, mga contents para magkapera at mapuna sa akin. No, hindi ho. Nangangaral lamang ako ng salita ng Panginoon kasi darating ang oras at panahon at araw na tayo po, bawat isa sa atin, one day, tayo po yung mamamatay, mawawala na po sa mundo. At anumang ating mga nagawa, anumang ating pinag-ipunan, kung itong kayamanan na ating naipon ay ang kayamanan ng tinatawag na bunga ng pandaraya, bunga ng pang-aapi sa iba, itong lahat ay, ang kayamanan na yan ay sinasabi ng Panginoon na walang kabuluhang kayamanan. Wala akong kabuluhan. Isipin ninyo, kahit yung isang bilyonaryo mamatay, binili siya ng napakagandang kabaong, coffin, gawa sa silver, may mga diamonds pa, whatever na anumang ilagay nila, yung body na nilagay doon ay magiging skeleton, ilang linggo lang, ilang buwan lang, ay bulok na. Ang tanong, asa na yung tao na yon na may-ari ng katawan na inilibing? Halimbawa, mayaman siya, bilyonaryo. Nakapagnakaw siya ng bilyon-bilyong halaga ng pera na galing sa pagnanakaw at kasamaan. Nasa na siya, yung tao na yon? Yung kaluluwa niya, nasa na? Sasabihin ko sa inyo, si kaluluwa lang lagi. Si kaluluwa lang lagi ang siyang tatanggap either punishment or salvation or eternal life. Tandaan niyo yan. Laging yung kaluluwa lang. Nung hinipa ng Diyos ang tao na nilikha niya mula sa alabok ng lupa, He gathered all of the dust and formed the dust into like a figure of a man. And then, hiningahan ng Diyos ang butas ng ilong at ang dust na yon, elemento, ay naging kaluluwang may buhay, human beings. Yung kaluluwang may buhay, yung hininga ng buhay, yun ang nagpalakad doon sa dust of the earth na naging human o tao, naging Homo sapiens. Yun ang inilalagay sa casket at nabubulok pag namatay. Subalit yung kaluluwang may buhay, yung kaluluwa na sinabi ng Panginoon, yun ka na siyang tatanggap ng anuman, either punishment o gantimpala sa Diyos. Huwag na nating bula-bulahin ang ating mga sarili at sasabihin natin na, walang Diyos. Sabi mo lang yan na walang Diyos. Pag ikaw, you're on your deathbed,
You will call God, whoever He may be, on your deathbed. And pain and sufferings. Tandaan ninyo yan. Hindi ho malilin lang ang Diyos. Whatsoever a man soweth, he shall also reap. Ang ginamit doon, he shall. Shall. Sigurado, sinisigurong yon ang tatanggapin niya. Juan, Kabanata 8, talatang 19. Basahin natin. Hanapin ko, itatype ko lang rito sa aking mabagal na computer. Sabi rito, inuulit ko, John chapter, ulitin ko, 8. John chapter 8, verse 19. Kaya pala hindi lumabas. Eto. Sahin ho natin to. Tindihin ho natin, no? Compare ho natin ito, sa ibang, either Tagalog man ho. Okay, ito ho. Brother Joy to, muli, ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Hindi ako nagpapatumpik-tumpik ng aking sasabihin sapagkat we are in the last days. Makikita ho ninyo, bago ko basahin ang mundo, lalo na sa Pilipinas, ang umiiral dyan ay tinatawag na hypocrisy of religion. Makikita ninyo ang isang taong masama, nililihas pa, pinipray over pa, who the heck they are, na basbasa ng isang tao na hindi naman connected kay Jesus Christ. Ginagamit nila ang Bible, pinalalabas na sila'y Christian, subalit they were wolves in sheep clothings. So that's why we are living the last days. John chapter 8 verse 19. Basahin natin. Pakinggan ninyo mabuti, mga kapatid. They said to him, ang nagsasalita rito yung mga Hudyo. Yung mga Hudyong laban at galit sa Panginoong Kristo. Yung mga hindi naniniwala. John chapter 8 verse 19. Then they said to him, sa Panginoong Kristo, to him, where is your Father? Jesus answered, you know neither me nor my Father. If you had known me, you would have known my Father also. Sa Tagalog, ang sabi, sa Magandang Balita Biblia, sa Revised Version, John chapter 8 verse 19, siya'y tinanong nila, nasaan ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking ama. Kung kilala ninyo ako, ay kilala rin ninyo siya. God bless His holy word. Then they, unbelievers, yung mga unbelievers, yung mga Jews, not only Jews, but anyone na he doesn't believe in our Lord Jesus Christ. Then they, unbelievers, said to him, where is your Father? Jesus answered, you know neither me nor my Father. If you had known me, you would have known my Father also. Sa panahon natin, maraming nagtatanong na ganyan. Walang anak ang ama. Kahit kailan ay wala siyang anak. Sino sabi? Ito yung mga tanong ng mga tao na paulit-ulit na lang redundant, nakakaumay, nakakasawa na. Sabagay, sasagutin pa rin natin yun, yung mga tanong na yun. Where is your Father?
Ayan ang tanong ng mga Hudyo. Yung tanong nila ay direct to the point actually. Where is your father? Did Jesus Christ ever said, my father? You mean my father Abraham? Hindi niya sinabi. Ang sabi niya sa mga Hudyo, sinagot niya, hindi niyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking ama. Tapos ang argumento. Kaya yung mga taong nagsasabi, we only believe in the Father, hindi nila kilala ang Ama. Dahil hindi nila kilala si Jesus Christ. Bakit kapag hindi kinilala si Jesus Christ, ay hindi rin kumikilala sa Ama? Hindi lang dahil sinabi ng Panginoon na I and the Father are one, isa lang yon sa mga lehitimong deklarasyon ng Panginoon. Bakit kapag hindi mo kinilala si Jesus Christ, ay hindi mo rin pala kinikilala ang Ama o ang Diyos Ama? Anong kadahilanan kung bakit hindi maaari na ikaw ay maging kapanalig ng Ama? Kung si Kristo, na ating Panginoong Kristo, ay hindi mo kikilalanin bilang Diyos. Ang tanong, eto. Sa mundong ito na maraming mga Christian na, alam niyo po yung Christian na kulang sa buwan. Ano tawag ron sa kulang sa buwan sa English? Di ba yung pinanganak agad, 7 months lang. Nakalimutan ko tawag ho dun sa kulang sa buwan eh. Parang ipinanganak sa wala ka pa sa kapanahunan. Maraming ganyang mananampalataya bago pa lang. Kulang sa buwan, kulang sa aral. Ang unang tanong ko sa inyo, tanong ko rin sa mga naghahanap ng sagot. Does the Father have a son? Does God the Father have a son? Oo, hindi. May mga sasagot sa inyo, yes, meron siyang son. May ibang sasagot, wala naman eh. Kita niyo, ganito yung mga taong yung madaling tumalon sa building o madaling tumalon sa sa bangin. Pag sinabing lundag ka, lulundag yan. Kasi nga, a little learning is a dangerous thing, sabi ng panahon doon sa mga Greeks noong araw. A little learning is a dangerous thing. Kapag pumasok ka sa eskwelahan at hindi ka nakikinig sa sinasabi ng teacher, yung learning mo ay naging kapiraso lang. Poquito. Sabi ng Spanish, kapraso lang. Tas i-apply mo sa world views ng tao, pangkalahatan is a dangerous thing. Kaya yung mga politician na walang alam, akala niya, madadaan niya sa tinatawag na yung panggugulat sa ibang mga, halimbawa sa senador, sa ibang senador, o sa ibang politician. You don't have any knowledge of it about the law that they were talking about, yung mga lawyers, mga nag-aral ng batas. And then, magpipigtas ka ng sinasabi ng ibang batas na hindi naman doon ugma sa batas na sinasabi nila, pinapaliwanag. That is dangerous. A little learning because you don't have knowledge of it. You don't have comprehension. You cannot comprehend what it says dahil inuuna mo yung tinatawag na violent behavior. Ganito yung mga Hudyo. They cannot comprehend what Jesus
are saying, and then yung kanilang violent behavior ang sinasabi nila. Ganon ang mga fanatics. Ganon ang mga cultic, fanatic, and lost. Tinanong sila. Tinanong nila ang Panginoon. Where is your father? Maliwanag na si Jesus Christ ay walang ama sa lupa. Subalit meron siyang ama sa sangkalangitan. Nung sinabi niya, you know neither me nor my Father. If you had known me, you would have known my Father also. Yun ang sagot. Does the Father have a son? Yes. Sabi ng Proverbs chapter 30 verse 4, who has ascended, ang sabi, who has ascended into heaven or descended? Ang sabi, makikita natin sa Acts chapter 1 verse 9. Now when he had spoken these things while they watched, he was taken up and a cloud received him out of their sight. Yung ascension ng Panginoon. Who has ascended into heaven? Siya rin yung bumaba, nag-descend from heaven to earth. At sinabi ng Acts chapter 1 verse 9, sinigundahan yung Proverbs chapter 30 verse 4, na yung nag-ascend ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ na kamakailan lang ay tinanong ng mga Hudyo na where is your father? So si Jesus Christ yung nag-ascend. Yung ascension niya doon sa langit, doon sa Mount of Olives. John chapter 3 verse 13, Jesus said, no one has ascended to heaven but he who came down from heaven. That is the Son of Man who is in heaven. Yung bumaba ay tagalangit. The Son of Man who is in heaven. Tagalangit, yung tinatawag na Son of Man. Yung Son of Man na ito rin ang nakita ni Daniel sa kanyang vision doon sa langit na Son of Man. Yung Son of Man na nasa mga clouds ay bumaba sa earth. At yung bumaba sa earth, nang ipinanganak sa Bethlehem, na isang sanggol, ay ito rin yung umakyat sa langit na nasa mga alapaap sa ascension niya. Kaya Jesus Christ said, no one has ascended to heaven but he who came down from heaven, that is the Son of Man. Yung umakyat sa langit, siya din yung bumaba mula sa langit para tubusin tayo sa kasalanan. Yun ang common sense doon. At nung umakyat siya, ay para ipaghanda tayo ng ating matutuluyan, matitirhan pagdating ng araw na siya ay naroon na sa langit. Sa Daniel chapter 7 verse 13, here is the vision of Daniel. I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Si Jesus Christ ito, na nasa mga alapaap sa langit. Siya ay lumalapit sa Ancient of Days. Ancient of Days, which is the Father, the God the Father. At ang sabi, He came to the Ancient of Days, and they, yung mga angel, brought him near before him. Dahil yung Son of Man na nakita ni Daniel sa kanyang vision, ito'y bababa. Bababa siya, not in the form of a fully man, but in the form of a baby. Yung baby Jesus. Ang sabi rin dito, maging sa Matthew chapter, maging dito sa
Matthew chapter 8 verse 26. Kaya makikita natin sa Proverbs chapter 30 verse 4, binanggit din doon, who has gathered the wind in his fist? Si Jesus Christ ulit ang sagot doon. Sapagkat sa Matthew chapter 8 verse 26, why are you fearful, O you little of faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Makikita ninyo, ito yung nandun sa Sea of Galilee noon, nung nagkaroon ng squall. Biglang umangat yung tubig, bumagyo. Parang yung nangyari sa Leyte. Squall man tawag, bagyo, umapaw yung mga tubig lumaki. Who has bound the waters in a garment? Si Jesus Christ ulit ang sagot doon. Yun ay makikita natin sa Book of Judges chapter 6 verse 36 hanggang 40 nung panahon ni Gideon. Kaya meron tinatawag na Gideon fleece, yung balabal ni Gideon. Humingi siya ng palatandaan sa Diyos. Lord, kung talagang isinugo mo ko para ipagtanggol ang mga Israelite, hayaan mong basa yung balabal, yung fleece niya. At yung lupa, tuyo. Nangyari yon. Pagkatapos, vice versa naman, binaliktad naman ni Gideon, basa yung lupa, pero tuyo yung fleece. Nangyari din. Paggising sa umaga. Kaya makikita natin, yung pinanalangingan o dinadasalan ni Gideon na gumawa ng himala sa kanya, na nabasa niya yung balabal niya at nakapagpuno pa nga ng isang banga yung dami ng tubig na yun, nakahold ng water yung balabal. At yung dinasalan niya rin na naway basa ang lupa pero tuyo yung balabal, nangyari din, ay ito yung binabanggit ng binasa natin sa Proverbs chapter 30 verse 4 at sa mga susunod na mga nakasulat na salita roon. Yung dinasalan ni Gideon ay yun din ang Son of Man, si Jesus Christ, nung bumaba na siya. Siya din yung bumaba. At siya rin yung dinasalan ni Gideon na nagkaroon ng palatandaan na siya'y tinawag ng Diyos. At ang sabi rin ng Proverbs, yung Book of Proverbs na yun. Babasahin nga sa Proverbs na yun para tuloy-tuloy tayo. Ulitin ko. Dito sa yung 30 verse 4, okay. Ito, babasahin ulit natin ha. Verse 4, who ascended into heaven or descended? Sino? Makikita natin katuparan si Jesus Christ. Si Jesus Christ, ang sagot. Who has gathered the wind in his fist? Sino? Si Jesus Christ. Nung tumayo siya dun sa bangka, nung binabagyo na sila dun sa Sea of Galilee, ginano niya lang yung kamay niya. Tigil! At tumigil yung bagyo at nagkaroon ng kalmadong dagat, tubig. Who has bound the waters in a garment? Ito yung kay Gideon na binabanggit natin kanina. Who has established all the ends of the earth? Makikita natin ito yung sa Book of Genesis. Beginning of the creation na in-establish niya ang earth. Sino yun? Si Jesus Christ na siyang bumaba, descended, and then ascended into heaven. What is His name? Ito na yung tanong. What is His name? Yung mga gumawa ng ganitong mga himala at yung pagbaba from heaven to earth and then from earth
to heaven ascended? What is His name? And what is His Son's name? Ano ang pangalan niya? Yung mga gumawa ng himala na to, ano ang pangalan niya? And what is His Son's name? So the Father have a Son. What is His name and what is His Son's name? If you know, si Jesus Christ. Makikita natin, maging dito sa, sabi nga rito, yung sa ends of the earth, who has established all the ends of the earth, sabi ng Psalms chapter 24 verse 1, the earth is the Lord's and all its fullness, the world and who dwell therein, ay ipinangalan doon sa tinatawag na Son. Maging sa John chapter 1 verse 3, sino ang nagtatag ng tinatawag na all of the ends of the earth? John 1:3, all things were made. And sabi rito, all things were made. The earth is the Lord's, through Him, and without Him nothing was made that was made. Si Jesus Christ ang binabanggit ng sumulat na si John, na kung wala siya ay walang malalalang. Si Jesus Christ ang tinatawag na Word, ang salita. Sa mga hindi pa masyadong bihasa sa tinatawag na the doctrine of the Holy Trinity, pakinggan nyo to. Pumunta kayo sa bathroom ninyo o may salamin kayo ron, di ba? Magsalita kayo. Magsalita kayo. Alam mo, sabihin nyo pangalan nyo. O kaya, sabihin nyo na magkaroon ng tubig. Alam mo, sa salamin. Yung salita ninyo, meron tinatawag na moisture na kasama yun, yung words. Tatama sa salamin. Makikita nyo, magiging foggy. So yung word na yon, halimbawa, sinabi ninyo, let there be light. Magkakaroon, ilapit nyo lang yung bibig nyo. Yung words na sinabi ninyo, sinamahan siya ng breath. Alam natin yung breath sa Bible, the Holy Spirit, Ruach, the Holy Spirit. At makikita nyo ron, yung salita, nagmanifesto. Nagkaroon ng moist, yung salamin. Ganon ang salita ng Diyos. Ganon ang Diyos. Ang Diyos ay nagsalita. Yung word na salita na yon, when it travels with the breath of God, the Holy Spirit, and everything were created by Him. Kaya kung wala yung salita, pipi ang Diyos. Tandaan ninyo. Wala siyang masasabi. Dahil si Jesus Christ, ang Word of God, at yung Holy Spirit ay laging nandun na ang tatlong personang yon, ang nagsalita ay ang Ama, at ang kanyang sinalita ay ang Anak, at ang wind na naghatid ng salita ay ang Holy Spirit. Yon ang tinatawag na function ng three person in a Godhead, in one Godhead. The triune God. Three in one, triune God. Triunity. Three in unity. What is His name? Ang sabi rito, lumabas ang pangalan ng name na yon. Ang sabi ng Luke chapter 1 verse 35, what is His name? And what is His Son's name? If you know, dito sa Proverbs chapter 30 verse 4, ito ang sagot. Luke 1:35, that the Holy One who is to be born will be called the Son of God. Yung ipanganganak, that the Holy One, tandaan niyo sa Bible, there is only one Holy One, and that Holy One is God Himself. Subalit ang ipanganganak ng dalagang ito ay
Holy One. Teka, pwede bang isilang ng isang dalaga, ng isang babae ang Diyos? Di ba siyang lumikha na lahat ng bagay? Hindi pwedeng isilang ng isang tao ang Diyos sa kanyang original na kalagayan because God is eternal. Walang simula, walang wakas. God is invisible. God is omnipotent, omniscient. Lahat ng mga bagay siya ang umelalang. He is an invisible God. Kaya imposibleng isilang ng isang babae yun, ng isang birhen na si Maria. Pero ang ginawa ng Diyos, ano? Here comes the Holy Spirit. Yung in-example ko sa inyo, pag nagsalita kayo sa salamin, magsalita kayo. Lalabas yung tinig pero may moist. Here comes the Holy Spirit as a wind, as a ruach. And the Holy Spirit overshadowed Mary. At doon bumaba ang salita na nagkatawang tao. Dahil sa ministeryo ng Espiritu Santo. At si Jesus Christ, na dating invisible, eternal, walang hanggan, from everlasting, ay naging visible because He assumed flesh. Nagkatawang tao ang salita. Kapag sinabi natin nagkatawang tao ang salita ay Diyos. In the beginning was the Word. Ang sabi, tingnan natin sa John 1:1. Ang sabi rito, in the beginning was the Word. Nang pasimula pa ng lahat ng bagay, before the creation, in the beginning, before time has been created, before time and space, in the beginning was the Word. Salita siya, and the Word was with God. Yun ang original na nature, kalagayan ng salita. He was with God. Eternal, invisible, immortal. God, yung Word. At ang sabi, and the Word was God. Yung Word ay Diyos. Ano sa Tagalog? Nang pasimula ay naroon na ang salita. Bago pa nagkaroon ng Eva at Adan, bago pa nagkaroon ng mga angels, bago pa nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa earth, bago pa nagkaroon ng Abraham, bago pa nagkaroon ng flood of Noah, bago pa nagkaroon ng tinatawag na King David, ay naroon na ang salita na nasa kalangitan. Ang salita ay kasama ng mga anghel ba? Hindi. Kasama ng Diyos. Nakaupo sa nag-iisang trono sa langit. Hindi tatlo nakaupo doon, iisa lang. Subalit, ang trono na yon ay trono din ng Panginoong Kristo at ng Banal Espiritu Santo. Kasama ng Diyos ang salita. Bakit? Because dahil ang salita ay Diyos at ang salita ay Diyos. Sino yung salita? Sino yung salita?
Tingnan natin, malaman natin kung sino yung salita. Ang sabi rito, babasahin ko sa tutuloy na natin basahin sa Book of John. Ito, babasahin ko. Verse 2. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Si Jesus Christ ang binabanggit na kasama ng Diyos doon sa kanyang trono, sa kanyang kaharian, paghahari. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Jesus Christ, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Walang anumang bagay na nakita na nalikha, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Sa Kanya ay may buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Sino ang nagbigay ng buhay doon kay Adam nung hinipan niya yung nostrils niya? Di ba ang Diyos? At yung Diyos na nagbigay ng buhay na yon, binabanggit dito sa John chapter 1 verse 4, sa Kanya ay may buhay, si Jesus Christ. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. At ang kaluluwa ng tao ay nagkaroon ng kaluluwang may buhay. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapit kailanman ng kadiliman. Makikita natin, nung sinabi ng Diyos, let there be light, at sineperate niya yung darkness sa light. At ang sabi rin dito, sa verse 18, John chapter 1 verse 18. Pakinggan ninyo ito ng mabuti. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos sa kanyang exact nature na invisible God. Wala pa. From time to time, sometimes, just once in a blue moon, kapag nalulugod ang Diyos sa isang tao, tulad ni Moses, yung likuran lang ang nakita ni Moses ng likuran ng Diyos, ang Diyos nagpapakita in a visible form. Like, anyo ng Son of Man, anyo ng tao. Not the exact original nature ng Diyos na invisible. Paano mo makikita ang invisible? Di ba hindi mo makikita? Makikita mo ba ang hangin? Hindi mo makikita ang hangin. Paano mo malalaman na may hangin ngayon? Di ba sinabi ng Panginoon kay Nicodemo? Narinig mo yung ihip ng hangin at alam mo kung saan patungo. Pero hindi mo nakikita. Bakit? Maririnig mo dito yung hangin. At ano pa? Sa kanya pag-ihip, gumagalaw yung mga dahon ng puno. Alam mong nandun yung hangin. Yun ang common sense na ipinaliwanag kay Nicodemo ng Panginoon sa John chapter 3. So ang Espiritu ng Diyos, ang Diyos sa kanyang original na kalagayan ay invisible. At ang Espiritu ng Diyos, laging kasama ang salita ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu Santo, ang salita, at ang Ama ay iisang Diyos. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ipinakilala ng kaisa-isang Diyos. There is only one God. Tandaan ninyo, maging si John, Apostle John, na
siya ay isang monotheist. Naniniwala at nananampalataya lamang na may isang Diyos. Katulad ko, there is only one God. There is only one God, hindi tatlo. Hindi nabibilang ang Diyos. Subalit ang nag-iisang Diyos na ito, na invisible God, ay nagpahayag sa tatlong persona. Yung pangalawang persona ay naging visible. Nakita ng mga tao, ng mga Hudyo, nakita ng mga alagad, at ng 500 katao doon sa Mount of Olives nung umakit na siya. Siya yung salita ng katawang tao. At ang Espiritu Santo ng Diyos, dahil Espiritu hindi nakikita, ano ang nakita ng mga tao? Dilang apoy doon sa Book of Acts sa upper room nung binautismon sila. At nung ang Panginoon sa Kristo binautismon sa tubig, dumapo sa kanyang Espiritu Santo ng Diyos sa anyong kalapati. So ang Espiritu ng Diyos ay walang tinatawag na anyo na pwedeng bilangin. Nagpapakita siya, gumagamit siya ng tinatawag na anyo na angkop sa pagkakataon na yun. Subalit, yung anyo na yun ay hindi nananatiling anyo na ganun. May anyo ng kalapate, merong anyo ng dilang apoy, may anyo ng hininga ng buhay, yung hangin. Dahil ang Diyos ay hindi nabibilang. Hindi mo pwedeng bilangin dahil God is invisible God, immortal God, omniscient, omnipotent, omnipresent God. Kinakailangan ng Diyos ang ikalawang persona ay magkatawang tao para matubos ang tao sa kasalanan. At doon, yung physical body ng Jesus Christ na Son of Man, yun lamang po ang naipako sa krus ng Kalbaryo, hindi ang kanyang pagka-Diyos. Dahil you cannot crucify God, the invisible God. Kaya sabi rin dito, kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos. Ipinakilala ng kaisa-isang Diyos. Kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos. Tandaan ninyo, sino ang nagpakilala sa mga alagad, sa mga disipulo niya na merong kaisa-isang Diyos, na merong isang Diyos? Ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos. Yung kaisa-isang Diyos din na yun ang nagpakilala sa mga alagad na yung Diyos na yon ay siyang minamahal ng Ama. Lubos na minamahal ng Ama yung ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama na siyang salitang nagkatawang tao. The Father, the Son, the Holy Spirit revealed to King David. Psalms chapter 2 verse 7. King David said, I will declare the decree the Lord has said to me. You are my son, today I have begotten you. Makikita natin dito si David hindi umakit sa langit, subalit pinarinig sa kanya ng Diyos ang usapan sa langit. Naglagay ang nag-iisang Diyos ng decree. Hindi niya kinausap ang sarili niya, tandaan ninyo yung nag-iisang Diyos. Kundi kinausap niya yung kasama niya sa kanyang kanan. Hindi ang Holy Spirit na very active sa mga naliligtas na mga tao, na mga propeta noon na inililigtas at binabautismohan ng Espiritu para sa mangaral ng kaligtasan sa mga sinaunang Hebrew people. Nag-usap yung dalawang persona. Nung marinig ni David, sabi ng isang persona, the Lord has said to me, you are my son. Hindi si David ang sinabihan na you are my son. The Lord has said to me, yung me sa to me, ay siya
ang pre-incarnate Jesus Christ. Siya ang tinutukoy na Son of Man. The Lord has said to me, "You are my son," capital letter S. You are my son. Today, I have begotten you. So ang Ama ay may anak. Begotten. Kaya nga John 3:16, begotten, Son of God. Begotten of the Father. Today, I have begotten you. Makita natin sa panahon ni King David, nag-usap yung dalawang persona. Dahil si David, dinala siya sa espiritu ng Holy Spirit para pakinggan niya sa langit. Dahil hindi niya makikita ang aktwal ang mukha ng Diyos sapagkat no one can see or will see the Lord. At dahil ang Diyos ay invisible God, immortal, narinig niya, "The Lord has said to me," ang nagsasalita rito ay ang pre-incarnate Jesus Christ. "The Lord has said to me," at ang sinabi ng Diyos na yon, ng Diyos na narinig ni King David, "You are my son," nagsalita yung Ama, "Today I have begotten you." Meron kasi silang gagawing mission na iligtas ang mga tao sa sanlibutan. Ang Ama ang hindi naging anak. Hindi. Ang naging anak ay yung Word of God, yung salita ng Diyos, na siyang Diyos. Na siyang Diyos at na siyang nasa loob ng tinatawag na One Godhead, Triune God. But literally, it started in the book of Genesis chapter 3 after makikita ninyo na the fall of man, na sinabi na makikita natin dito. Sa Genesis, babasahin ko, meron lang ko ididiin doon. Ito, tingnan nyo. Tagalogin natin. Verse 1, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Sumagot ng babae, "Maaari namin kainin ng anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitnaan yun. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, nihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami." Makikita natin yung kay Eve ay second hand na information. Because of her innocence, ay yun ang kanyang nasabi. At alam natin na yung sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng bunga. Hindi huwag hawakan. Maaring sinabi ni Adan, para hindi ka mahulog sa kasalanan, huwag mo na lang hawakan. So makikita natin dito na inosente si Eve. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Makikita ninyo. Ang salita ng Panginoon ay lagi niyang sinasabing hindi totoo. Ganon ang mga demonyo, ganon ang mga false religion, false teacher and preachers. Hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. God said when you eat of it, you will surely die. Sinong paniniwalaan natin? Ang sinalita ng demonyo o ang sinalita ng Diyos na buhay? Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Makikita natin na hindi sinabi ng Diyos ito, yung mga sinalita ni Satanas ng ahas, sapagkat ang sabi, alam niya kung kakain kayo ng bunga. Hindi. Ang karunungan, ang katalinuhan ay hindi magmumula sa pagsuway sa Diyos, sa pagkain ng bunga na pinagbabawal. Ang karunungan ay
dadalhin ng banal na Espiritu Santo, the Spirit of knowledge, truth, and understanding. Hindi sa pagkain. Wala kayong mababasa kahit kumain kayo ng, ang tawag rito, iodized salt. Kahit masira yung mga, magkasakit kayo sa pantog ninyo, di ba? Hindi kita talino pag kumain kayo ng iodized salt. Yung dating commercial, iodized salt, mag-iodized salt tayo. Wala ho sa iodized salt. Maging sa prutas. Kain ka ng gulay, kain ka ng masustansya pagkain. Hindi ka pa rin tatalino ron. Ang talino ay saan nanggagaling? Through process, learning. Kinakailangan tayo ay makinig sa salita ng Panginoon. Doon dumarating katalinuhan. Hindi yung kumain ka ng prutas. Matalino na ako. Parang kay Jack Black noon, yung movie niya. Kumain siya ng bunga o yung mansanas. Ask me a question. Sinabi ng isa, nagpapas siya. So, walang ganun eh. Hindi sa isang pagkain ay tumalino ka. Tulad yan ng mga politician. Hindi ka magiging senador kung hindi ka mag-aaral na batas. Kasi ang pagiging senador, lawmaker dapat sila. Maggagawa ng batas. Hindi yung magiging parang siga-siga sa Senado, di ba? Kinakailangan mag-aral ka. Meron tinatag na learning process. Matagal, subalit it's a process. Anong gagawin mo? Read books. Ano pa? Understand it. Unawain mo. Read and get all of the information regarding the topic na gusto mong malaman. So makikita natin na sa Genesis chapter 3 pa lang, yung isang persona, ipinangako niya ng isang persona. So nagkasala na sila, di ba? Hinayag ng Diyos ang kaparusahan sa tao. At ang sabi rito ng Diyos, pakinggan nyo. Ang sabi rito, sinabi ng Panginoong Yahweh sa Ahaz, Genesis chapter 3 verse 14, sa iyong ginawa'y may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas mula ngayon. Ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. Pag sinabing ang pagkain mo'y alikabok lamang, there's two differentiate meanings ito. Na magiging loser, kaya nga yung eat my dust, yung mga kasabihan, di ba? Yung mga natatalo sa karera. Eat my dust, ibig sabihin, naunahan mo siya. Ibig sabihin, loser yung kumain ng dust. Yung natalo kasi. So, isa yon. Pangalawa, yung kasabihan dito na sinasabi ay ang pagkain mo'y alikabok lamang. You will eat dust. Eat dust. Meaning, tayo yung dust, tao yung mga dust, di ba? Gawa sa dust, mula sa dust. You will eat dust. Meaning, ang death, ang siyang magsaswalo sa tao, mamamatay, dahil yung death ay because of disobedience, because of sin na dala-dala ng ahas. Because in the beginning, Jesus said, Satan, he sinned in the beginning. Sa pasimula pa lang. Sa pasimula pa lang ng time and space, he sinned. He made sin si Satan. Kaya nga kinikaw siya sa langit. Sasabihin ng iba, bakit? Di ba nilikha ng Diyos ang mga angel na pawang matutuwid o mabubuti o ano? Makikita ninyo, iniwan nila ang tinatawag na kalalagyan nila, tunay na pagiging anghel nila.
iniwanan eh. Iniwanan yung heaven. Di ba sabi ng Biblia, Book of James, Book of Jude. Iniwan nila. Ibig sabihin, sila ay nagrebelde sa Diyos. So sabi rito, ang pagkain mo'y alikabok lamang. You will kill people. Kakainin mo alikabok, meaning because of the sin, temptation, and death, you will swallow people. Ilalagay sa kanyang belly, which is hell. Belly ni Satan. Walang kabusugan ng hell. At ang sabi rin dito, kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhimo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. This is the battle of good and evil, not the people against people. Tandaan niyo, good and evil. Good perception and bad perception. Yun ang naglalaban. Ang binhi niya ang dudurog sa ulo mong iyan. God prophesied the woman's seed na dudurog sa ulo ni Satan ng ahas. At the cross of Calvary yun, tandaan ninyo. Dudurog sa ulo niya after, makikita ninyo, after the resurrection, He already destroyed Satan's head. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo. At sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. This is another person na binabanggit. Hindi yung binhi na dumurog ng ulo niya. Paano mong matutuklaw, halimbawa, paano matutuklaw ng isang ahas ang sakong o paa ng isang taong dumurog na sa ulo niya? Di ba pag durog na ulo, patay na? Pero hindi si Jesus Christ ang tinutukoy dito na tutuklawin sa paa, hindi. Tandaan ninyo, hindi ho siya. Sapagkat, maalala ninyo, ang sinabi ng Panginoon na walang makakakuha ng kanyang buhay malibang ipagkaloob ito. Kusa siyang namatay, voluntary siyang namatay sa cross of Calvary. Sino ang pumatay kay Jesus Christ? Sabi ng maraming mga theologian, yung mga Hudyo, yung mga Romans. Ipinako lang siya nila. Pero sino ang pumatay sa Panginoon? Si Judas ba? Si Satan ba? No. No one. Because ipinagkaloob ni Jesus Christ ang buhay niya. Kusa siyang namatay. Hindi pa nga dapat mamatay eh. 18 hanggang 16 hours to 18 hours na nakabitin sa krus, saka lang mamamatay. 9 o'clock pinako sa krus, namatay ng 3:00. Bilangin ninyo. Kaya yung dalawang magnanako sa left and right niya, buhay na buhay pa eh. Magsasabat day na, maghahapon na. Kaya binali na lang yung hita nila. Minaso at namatay sila. Pero ang Panginoon, patay na siya eh. Nung nakapako siya, inuyokayok niya ang kanyang ulo at pinakawala niya yung kanyang spirito, yung kanyang buhay. Who killed Jesus? Satan? No. Dinestroy niya na nga yung head dito sa Genesis eh. Who killed Jesus? Judas Iscariot ba? Yung mga Hudyo ba? Hindi. Mga Romans ba? Na nagpako sa kanya? Hindi pa nga dapat oras mamatay, di ba? Ay ng slow and painful death eh. Pero namatay kagad ng Panginoon, ibinigay niya yung kanyang buhay. Para yung mission niya to save mankind and soul of people, born and unborn, ay mangyari. So, ang kamatay ng Panginoon ay voluntaryo, pinagkaloob niya ang kanyang buhay. Hindi ho siya pinatay ni Satanas. Kahit kaprasong kapangyarihan, wala si Satanas na laban sa Panginoon. Walang kapangyarihan na kunin ang buhay ng Panginoon ni Satanas. Ang Panginoon ay kusang namatay, voluntaryo. Tandaan niyo yan, voluntaryo siyang namatay sa cross of Calvary. At ang sabi rito, ang binhi niya ang dudurog sa
yung ulo, nangyari na yon doon sa Golgotha, nung mag-resurrect ang Panginoon. At sa sakong niya, ikaw ang tutuklaw. Hindi si Jesus Christ yung natuklaw sa sakong. Alam niyo kung sino? Si Jacob, Israel. Si Jacob, ang tawag sa kanya ay heel. Heel grabber. Maalala niyo yung si Jacob, yung kakambal niya, si Iso. Di ba hawak-hawak niya sa sakong? Hawak-hawak niya. Kaya ang pangalang Jacob ay heel, sakong. Ayun ang meaning nun. Pinalitan ng Diyos na Israel, nakipagpunyagi sa Diyos at nagwagi. Ayun ang ibig sabihin na nun. Yung mga hindi nakakaalam, yung binabanggit dito sa Genesis, na yan, ikaw ang tutuklaw sa sakong niya ang Israel nang binabanggit. Pe-persecute ang Israel, papahirapan, inaalimura ang mga tribo ni Israel, kaapo-apo ni Abraham. Kaya makikita natin dito na ito ay hindi lamang isang propesiya na nangyari, kundi patuloy na nakikita natin sa bansang Israel ang persecution ng iba't ibang bansa at tao sa kanila. Ang sabi ng Biblia rito, Hebrew chapter 1 verse 1 hanggang 8, sabi sa verse 8, God the Father called Christ the Son God. Makikita niyo yun. Read it. God the Father called Jesus Christ the Son as God. Yun ang magandang patotoo. Yung Diyos Ama ang nagsalita na si Jesus Christ ay Diyos. Pero sinasabi ng ibang mga makasalanan tao na merong basbas ni Satanas, si Kristo ay tao lang daw. Take note, yung leader nila ang mas mataas pa kay Kristo. O yung tinatawag na messenger nila. Si Jesus Christ, tinawag ng Diyos Ama na Diyos. At sinabi ni Jesus Christ na yung glory yung glory ko na nasa iyo before the world began. Kaya sabi ng Panginoon, Father, glorify me. Ginglorify ng Panginoon. Pag sinabing glorify me, doxasos, highest form of praise and worship and glorification. God the Father glorified Jesus Christ because Christ is God. Si Jesus Christ, He also glorified the Father. He called the Father while on earth as His God and Father. Why? Before the world began nga, nandun ang Panginoon na kasama niya ang Diyos. Kasama niya ang Ama at ang Espiritu Santo. Because meron tatlong persona ang triune God, nag-iisang Diyos, ang one Godhead, na Father, Son, and the Holy Spirit. The Son became the human, siya ang Word that became flesh, na siyang Son of God, Son of the living God, and also Son of Man, nung bumaba. Mga kapatid, kung kayo ay nadidiliman o nalalabuan sa eksplanasyon, did you really accept Jesus Christ? Ako one time ko in-accept si Jesus Christ. I know He is the God, the same God ng Old Testament na nagpapakita sa mga propeta as Lord, visible na nakikita, nag-a-assume ng temporal o temporary human body, si Jesus Christ. Pero hindi nila kayang hulihin ng mga makasalanan, hindi kayang patayin. And when Jesus Christ totally na nagpakumbaba, hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos, iniwan sa langit nga ang katangian ng pagka-Diyos, bumaba as a servant, as a baby boy. Nag-start siya as a baby boy.
hindi grown man, as a baby boy. Doon inuusig-usig siya, inaalimura. Dahil hindi siya saglit lang na nagkatawang tao, kundi nagkatawang tao siya na halos 33 years old nang bumalik siya sa langit. Kaya mga kapatid, makita natin, si Jesus Christ ay Diyos. Diyos na nagkatawang tao at alam niya ang ating kahinaan bilang tao because he's been tempted sa maraming temptation, subalit napagtagumpayan niya and without sin. Kaya nga sabi ng Biblia na kapag daw tayo ay hindi nagpakabanal, without holiness, ang sabi, tingnan natin dito, ba't kailangan natin ng magpakabanal? Ang sabi rito sa Hebrew chapter 12, verse 14, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito, ng may kabanalan. Malinaw ho yan. Ang sabi rin dito, pursue peace with all people. Hebrews 12:14. And holiness. Pursue peace with all people. Pursue holiness. Without holiness, of course, which no one will see the Lord. Walang makakakita. Paano magpakabanal? Lagi ba nakaganyan ka? Maliligo ka, bubuksan mo yung shower, o di tabo, di ba tabo? Malamig. Pahid ulo ng shampoo. O kaya magluluto ka, nakaganon ka. Lalagyan ng bawang, halo. Hindi ho ganun eh. Awkward, di ba? Paano mong pagpakabanal? Ang sabi nga eh, pursue peace with all people and holiness. Pursue holiness. Ipupursu mo yung holiness. What is the meaning of holiness? Not you become holy. Kasi kapag hindi mo pinursu yung holiness, sino bang author ng holiness? Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, di ba? Imitate me as I imitate Christ. Imitate me as I imitate Christ. We should imitate Christ. His humbleness, His holiness. Holiness sa pagsasalita, sa gawa. At kung tayo man ay magkasala, sapagkat tayo ay subject pa rin as man, na nagkakasala, nagkakamali, we're not perfect yet. Paano maging banal? Accept your mistake, ask for forgiveness, and let the blood of Jesus Christ cleanse you or clean all of malinis, mahugasan tayo, mapatawad tayo ng kanyang dugo. Yun ang tinatawag na aiming for holiness. Holiness sa banal na buhay. May pananampalataya, may pagtitiwala, may pag-aaral sa salita ng Diyos. May kabanalan. May pananalangin. May pagbibigay ng mga blessings sa ibang tao. That's holiness. Hindi yung holiness na meron kang mahabang abito, yung parang pangpare, at may Bible ka, at ikaw ay nagdadasal. Hindi ho ganun ang holiness eh. Ang holiness ay kinakailangan yung conversation natin. Tingnan nyo to.
Ito Sinabi muna rito ng Panginoon sa Mark chapter 9 verse 49, sapagkat ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy. Dadalisayin sa apoy. Ulitin ko nga yun. Meron pang isang kasunod. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, verse 30 yun, paano ito mapapaalat muli? Maging kagaya kayo ng asin at mamuhay kayong may mapayapa sa isa't isa. So, pareho ng sinabi roon sa Book of Hebrew na binasa natin kanina. Pursue peace to all people and be holy. Magpakabanal. Maging kagaya kayo ng asin. Yung may alat, may kabanalan. Mamuhay kayo na may kabanalan at mapayapa sa isa't isa. Jesus said, Mark chapter 9 verse 49 hanggang sa 50. At every conversation din natin, makikita natin dito na Ito, sa Colossians chapter 4, verse 6, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila. Matuto kayong sumagot ng tama sa sinumang nagtatanong. Tingnan natin ito Sa English kasi, makikita natin sa English version na kaugma doon sa Greek. Ang sabi, Colossians chapter 4 verse 6, let your speech always be with grace, seasoned with salt. Merong lasa. Yung sinasabi ninyo, merong pakinabang. Huwag kayong magsasalita ng walang katorya-torya o boring. O basta makapagsalita lang kayo. Babbling words. Huwag ho ganon. Kahit yung mga nagpe-pray kayo, yung mga nag-i-speaking in tongues daw, babbling words, wala hong torya yun. Dapat seasoned with salt. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Yun po ang pursuit of holiness. Yung ating words, always with seasoned with salt, na katulad ng binanggit ng Panginoon sa Mark chapter 9, beginning verse 49 hanggang 50. Magkaroon kayo ng alat sa inyong sarili. Salt, which is, ano ba nagawa ng salt? To prevent yung rat ang karne, di ba? Inaasnan nyo yung karne o kaya isda. At pampalasa, pampapreserve yun. So, holiness is like a preservative sa ating buhay. It preserves us not to rot our spiritual life. Hindi mabubulok. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Brother Joe, muli ito ng Kriyoko Pananampalataya at Katotohanan. At kung nais nyo pong i-share ang video na ito sa iba, malaya po kayo. This is a non-monetized video. Maraming pong salamat sa inyo. God bless you lahat. To God be the glory in Jesus' name, and everybody say Amen and Amen.